Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Aba, nung panahon namin, bago dumilim, kailangan nakauwi na. Minsan nag-YDT kami. Tinatawag. Youth development, ano yan eh. YDT, o nga. Youth Training? Training, yeah. Nagtanim kami sa bundok, ay di ginabi. Ako taga-saing siyam kami magkakapatid. Taga-saing, taga-luto. Di wala nagluto, nagsaing. Hinatid pa ako ng mga klase ko, 2 babae. Naku, ang nanay ko galit na galit sa akin, ay maniwala. May explanation pa. Nako! Pakisend ng explanation. Sinampal ako sa mga klase ko. Noon, hindi pa bawal ang malakit ng anak. Pinalo sa puwet. Wala pang anti-child abuse law. Wala pang Republic Act 7610. Di ba, JC? Opo. Yan. Wala akong kodigo, ha, JC. Alam nyo, talagang, nung gabing yun, nag-pray ako. Sabi ko, God, hindi ako mahal ng nanay ko. Ano na, pumasok sa isip ko. Pero nung makapag-pray na, naiyak ako. Ayun, kinabukasan, gumising nanay ko ng 4 o'clock, nananahina. Awang-awa naman ako sa nanay ko. Nananahi kasi tatay ko, driver ng bus eh. Siyam kami, kailangan magtulong sila. Yun ang sinasabi ko, nanay tatay ko, tulong sa paghahanap buhay. Nasa bayang nanay, pero kumikita, nagtitinda-tinda, nananahi. Naisip ko, kawawa naman nanay ko, unawain ko na lang, wala nga pala nagsaing. Nagtimpla ko kape. Nay, eto na po yung kape nyo. Nangilid ang luha ng aking ina. Ako rin naiyak. Sabi ko, darating ang araw. Sana nanay, guminhawa ka. Yun lang. Ganun talaga. Kaya mahirap din yung maraming anak. Kung di nyo kaya, kumuha ng kasambay. Huwag kayong mag-anak na mag-anak. Mahirap na rin humanap ng kasambay ngayon. Totoo lang. Naiyak na ako, ha? Pero, kailangan talaga magplano tayo sa ating buhay. Hindi pwedeng suntok sa buwan. Family planning. Yeah. Oo. Kaya iba, pinili nilang mag-LGBT. Sabi sa akin isang LGBT na kaibigan ko. Sabi nga na iba, dakilang konsentidora ako eh. Ma'am, ayaw ako mag-anak eh. Bakit? Ma'am, nahihirapan yung buhay ko nung sa pamilya namin, dami namin. Awang-awa ako sa nanay ko, tatay ko. Kaya nag-LGBT na lang ako. Pero parang alibay niya yon. Choice niya yon. Ganun talaga, kanya-kanyang choice. Pero magplano po tayo ng buhay. Iba ay na mag-aral. Ganito na lang. Hindi, mag-aral ka, magtapos ka, mag-bar ka, mag-board ka. Hindi nadapa ka, tapos na. Bangon. Dapat. Take it from me. Bangon. Like Jesus Christ. Makailang nadapa sa bawat paginto, sa bawat kanto sa Jerusalem. Pero, bumangon. Babangon. Kala nyo ba sa konting problema tapos na ang buhay? Hindi. Hindi natatapos. Sabi ko nga sa mga anak ko lagi, the sun will still shine tomorrow. Yan ang sinabi sa akin ni Dean Froilan Bakungan eh. Natakot tuloy akong pumasok sa UP College of Law. Kasi ang laki niyang tao tapos nalaki yung mata. Natakot ako. Doon na nga lang ako sa malapit sa boarding house. Ayoko na rito sa UP. Malaki ang pamasahe mula Manila hanggang Diliman. Kukulakin yung aking allowance. Sabi ko, pagdating ng panahon, makakapag-aral din ako sa UP. Pangarap ko yan. Siguro, Lord, pag-aaralin mo din ako dyan. Paano maging pouchy po ako? Nagkaroon ako ng scholarship sa UP. Tingnan nyo. Pangarap, pero pag iginuhit ng tadhana ang aking doktorado po, modesty aside, UP Diliman sa College of Social Work and Community Development. Talaga, pangarap ko maging UP. Dahil sa kahirapan, pamasahe, problema ko pamasahe nun. Pag-aaral din ako sa Ateneo, 3 taon lang. Hanggang doon lang scholarship ko eh. Balik ulit ako sa UE. Bakit? What if UE? Kahit anong universidad, nasa tao yan eh. Pero, kung magaling ka na, nasa maganda ka pang school, ay bentahe ka pa rin. Di ba? Yes. Pero ganyan talaga. Kani-kanyang kapala. Importante makatapos po ng kolehiyo. Makapasa sa board, makapasa sa bar. Pero na lang kung talagang hindi na talaga kakayanin. Pero sa akin po, walang bobo eh. Walang taong bobo. Basta masikap, matyaga, mga bata, mga kabataan, tiyaga, sikap. Sabi nyo, mahal nyo, nanay, tatay nyo, mahahango sa hirap ang nanay, tatay nyo kung kayo ay magkakaroon ng magandang trabaho. Liban na lamang
Kung wala kang utang na loob, guminhawa ka, pero nanay tatay mo, tinitikis mo. Nagugutom, matanda na, may sakit. Huwag kang ganun. Gagawin din ng mga anak mo sa'yo yan pag ginawa mo sa magulang mo. Okay? Sige, punta pa tayo dyan sa mga karapatan na yan. Ano ba ang mga karapatan? Sige. Ito po, narito ang mga benepisyo na hatid ng batas para sa mga solo parents na nag-aalaga ng kanilang mga anak solo style. Ito na. Una, work discrimination. Bawal yan. Ayan, hindi pwedeng ma-discriminate ang solo parents sa trabaho dahil sa kanilang status. Pwede ring mag-agree sa work from home or remote work arrangement gamit ang computer technologies ang solo parent at ang kanyang employer. Ayan, pero may mga trabahong hindi pwedeng ganyan. Sa work from home. Pagka doktor ka sa ospital, abay pwede bang remote? O kaya nurse ka, Nandun ka medtech dapat, Depende po yan sa employer. trabaho. Hindi lahat naman, may exception. Sinasabi ko lang to, no? Opo. Hindi pwedeng kung mo solo parent ka, Ganyan mag-injection na, ka, nasa arrangement. bahay ka. Para ma-injectionan yung pasyente mo. Mapainom mo ng gamot, o di ba? Parental leave na may bayad. Yes, Yan. bukod po sa ibang leave benefits, may 7 working days na parental leave with pay kada taon. Ang solo parent na may 6 na buwang serbisyo, kahit ano pa pong employment status mo. Ayan, Yan. tignan mo, may parental leave sila. Yes. Pitong araw, Yes po. 7 working. So ano yan? Lunes hanggang Biyernes, saka Martes na susunod. Lunes hanggang Martes. Oh, working eh. Ano pa ang karapatan? Scholarship para sa... Sa iyo. Pati at sa sa anak Ay, mo. meron yan. Oh. Binibigay Opo. ng CHED yan. Hello, Correct. Kapopoy. Scholarship sige, program. basahin. Ibaba natin yung Scholarships slide, yan. pwede? Ng DepEd. Ayan, lumampas na. May scholarship Okay. programs ang DepEd Chief, no? Yes. Pati CHED at TESDA para sa solo parents at full scholarship. Full, wow. Para sa isang anak. Hindi lang yan. Priority rin ang ibang anak sa mga educational assistance tulad ng UniFast o at Universal Access to Quality Tertiary Education Act basta't dependent, Oo. walang asawa, unemployed at 22 years old pababa. Pero meron May din may age. asawa nag-a-avail niyan. Meron tayong empleyado rito, naka-enroll dyan eh. Wow. At ako yung mahanga sa kanya, OFW siya, naging biktima yung anak, bumalik dito. Ayun, nasa PAO, nag-work. Ayan, meron siyang ganyan, yung tertiary education na yan, yung UniFast. At talagang nag-aaral. Kasi 5 anak niya eh. O sino pa? Breastfeeding rights sa... Workplace. Ayan, may suporta ang DOLE at CSC para sa solo parents na breastfeeding moms sa workplace. Oh. Ang breastfeed Oh. ay hindi lang basta karapatan. Ito'y binibigyang halaga ng batas. Yan talaga, Kailangan. pinapayaan sa mandatory sa lahat ng ano yan. Kay solo parent, kay hindi solo Breastfeed Yung may parent. lactation room. Oh, lactation room. Oh. Pagka nga doon sa bagong building, meron na tayong prayer room din doon. Ay, Prayer maganda room. yan. Kompleto talaga. Naalala ko Nandun lahat. Kaya lang, DPWH ka lang po kaya mayayari yung Hello building po, namin. DPWD. Baka nakaretire na si Persida Acosta, hindi pa yari yan. Okay, at pinopondohan ni President Bongbong yan, tuloy-tuloy ang pondo. Opo. Ngayon, mukhang ang nadidelay yung mga kontraktor. Naku. Okay, baka naghihintay ng Pakibilisan kalaboso. na. Okay, mga karapatan pa rin. Sige na. Ito pa po, Yan. social safety assistance sa oras ng sakuna. Kapag may disaster o public health crisis, entitled po ang solo parents at mga anak nila sa food, medicines, at financial aid na ibibigay ng LGUs. Kailangan lang pong siguraduhin na may budget na nakalaan para dito. Yan. Okay, mas cash, subsidy pa pala. Yan, Oo, meron din. meron. Monthly cash subsidy. May buwan ng 1,000 pesos cash subsidy para sa mga solo parents na minimum wage earners Pababa. pababa. Oo. Hindi ito para sa mga nakakatanggap na ng ibang government cash assistance ha. Pero kung senior citizen o PWD ka, hindi maapektuhan ang ibang benefits mo. Yo. Ayan, paglolo-lola, senior, mga nag-aalaga ng apo na wala na yung magulang ng apo nila. Okay. Sa munisipyo binibigay yan, di ba? LGU. Sa City Hall. LGU. Okay, mga karapatan pa rin. Ito po, Discounts. discounts at Wow. VAT exemptions sa baby essentials. Baby essentials. May 10% discount at VAT exemption sa baby milk, food, diapers, at mga gamot mula birth hanggang 6 years old. Basta ang kita mo ay below 250,000 pesos kada Alam taon. niyo ba ako, ano na, senyor? Pag kumain, pwede ko i-avail yung discount sa 20%. food. Opo. Oo, kahit sa groceries, pwede. Laking tulong yun, Masarap Chief. para Oo. maging senior, may discount. Oo. Yes, Chief. Saka, O, kala minsan maswerte ayaw po maniwala yung ano eh. Sabi ko, senior ako, ay paniwala ka Sabi na niya, naloloko ako. Talaga ba?
Di pag face value talaga. Pag Buti face na lang, value, binigyan hindi. ako ni Mayor J. Belmonte ng magandang Card. ID. May mukha ko pa. Ayan, at PWD, saka hindi naka-tape yung mukha ko. Senior Talagang citizen card. meron pang black stripe sa likod. Automatic PhilHealth coverage. Ayan, oh. Yes po, may libreng National Health Insurance Program coverage na sagot ng gobyerno ang premiums. Kung employed ka, hati sa bayarin ng employer Alam mo, at ayan gobyerno. si chairman, ang presidente ng PhilHealth, a-attend dito sa Tagpala. Wow! Para ipaliwanag. Abangan Gerald, natin yan. tatawagan ka raw niya. Tawagan mo na raw siya. Yun. At iseset siya dito sa hashtag Pau Ng mamamayan. Ayan. Ano pa yung karapatan? Dali. Ito pa, pa. isang mga benefit naiinip to. na sila eh. Dali, baka malis na. Priority sa trabaho at livelihood programs. Yes. Ayun. Dahil priority ang solo parents sa pagbalik sa trabaho, mga scholarship, livelihood training, Dito marami solo parents sa Pau. Di lang nyo alam. Ako ang alam iba pang ko. government poverty Oo. alleviation program. Priority sa low-cost housing project. Priority ang solo parents sa government housing projects na may mas madaling terms of payment. Yun. Lalo na ang mga below Yan. poverty line NHA ang yan, kita. sa National Housing Authority. Authority. O ano pa, lipat tayo ng slide para mapabilis. Forever ba ang swerte o benefits ng solo parents? Hindi habang Hindi. buhay ang benefits na natatanggap ng solo parents dahil may mga kondisyon at hangganan din po ito. Base sa Section 16 ng batas as amended, ang solo parent na nag-e-exercise ng sole parental care at support lang ang pwede pong mag-claim ng benefits. Kung nagbigay lang ang partner ng solo parent ng paminsan-minsang tulong o regalo na hindi umaabot sa legal requirement ng support sa Family Code of the Philippines, hindi nito matatanggal ang status ng solo parent. Kapag nagbago ang status at sitwasyon ng solo parent, tulad ng pagbabalik ng other parents sa buhay ng bumalik bata, na, oh. mawawala na, bye-bye, ang eligibility sa benefits na binibigay ng batas. Yes, sa madaling salita, habang solo parent ka at ikaw lang talaga ang nagsusustento, ikaw ay entitled sa mga benefits. Pero kapag nagbago ang sitwasyon, goodbye na rin sa mga perks. Ayan, mga solo parent, pakinggan nyo to, panoorin to, balikan nyo. Kasi ito pwede nyo reviewin sa Facebook. Yeah. Kailangan nyo alam nyo to eh.